Queenie, if you can hear me, can you see if we can feature live yung simulation ongoing sa NEA now? Queenie. Spokes, nasa ere ka na. Spokes, nasa ere ka na. Hi, magandang tanghali Pilipinas. Mainit pa rin po ang usaping baboy. So ngayong araw, usaping baboy at bakuna po tayo. Patuloy po ang ginagawa hakbang ng ating gobyerno para matiyak na may sapat na supply ng baboy sa ating mga palengke. No? Ang makikitang naka-flash sa inyong screen ng whole of nation measures para muling pasiglayin ang industriya ng pagbababoy at mapababa ang presyo ng karne ng baboy. Pumunta po tayo sa local production, no, na ating unang prioridad. Kasama sa ating gagawin ang repopulation na may na 600 million na pondo. Meron din bantay ASF sa barangay kung saan kailangan natin ang kooperasyon ng ating mga lokal na pamahalaan. Magkakaroon ng rapid test kit at rapid PCR din po ang ating mga baboy. Sa aspeto ng financing, meron nakalaan na 15 bilyong piso mula sa Land Bank, 12 bilyong piso mula sa Development Bank of the Philippines at kalahating bilyon mula po sa Department of Agriculture, Agricultural Credit Policy Council or ACPC. Meron din tayong hog insurance na tulong sa local production. Sa aspeto naman po ng supply, kukuha tayo ng supply mula sa Visayas at Mindanao at ilang lugar sa Luzon kung saan ASF-free. Sa katunayan po, no, kakarating lang po sa Pier ng Maynila ang hindi bababa sa 360 metric tons, no, na baboy galing po sa General Santos. Kasama po natin mamaya-maya lamang si Secretary Dar ng Department of Agriculture para bigyan pa tayo ng karagdagang ulat dito sa kakarating lang na baboy galing po sa Mindanao. Magkakaroon ng designated nautical highway sa hog supply natin, kadiwa ni ani at kita, at mayroon transportation subsidy tayo bibigay sa hog raisers. Gaya ng sinabi ko po kahapon, 21 pesos po galing sa Mindanao, 15 pesos galing sa Visayas, at 10 pesos kung galing po yan sa lugar na walang ASF dito po sa Luzon. Ipatutupad din natin po ang price ceiling sa ilalim ng Executive Order 124 na napirmahan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At naaprubahan na rin po ng gabinete na Economic Intelligence Task Force na co-chair ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Ang kanilang misyon, habulin ang mapagsamantala, hoarders at price manipulators. Para pag-usapan nga po natin, hindi lang po natin kasama si Secretary Dar, kasama rin din po natin si DTI Secretary Ramon Lopez at isang representante po ng pribadong sektor, Samahang Industriya ng Agrikultura, Chair Rosendo So. Now, pero bago po tayo pumunta sa ating diskusyon, ay muling na humarap po si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa taong bayan para sa kanyang regular Monday Talk to the People address. No? Itong ilan sa mahalagang bagay na kanyang sinabi. Sinabi ng Pangulo na sa lahat ng government workers na kinakailangan tiyakin ang magiging maayos na delivery ng COVID-19 vaccine sa bansa. Dagdag pa ng Presidente, hindi kailangan buksan ang Bureau of Customs sa mga container na naglalaman ng mga bakuna. Samantalang ang Philippine National Police ay magbibigay ng escorts para siguraduhin na mabilis sa delivery sa storage facilities ng mga bakuna. Kaugnay nito, umapila ang ating Presidente sa Communist Party of the Philippines na payagan ang ligtas na pagbiyahe ng mga bakuna, particular sa mga lugar kung saan may malakas silang impluensya. Pag-usapan natin sandali ang pagbabiyahe ng mga bakuna. No? Sa ngayon po, nagkakaroon po ng simulation doon po sa airport kasama po ang NTF at ang DOH at mga pribadong airline. Kung saan sinisimulate na nga po nila ang pagdating ng mga bakuna, lalo na nung Pfizer na kinakailangan ng sub-zero temperature. Mula po sa paliparan, ang mga bakuna ay dadaan sa customs para sa clearance. Inaasahan na aabot ito ng 30 minuto. Mula customs ay isasakay o iloload ito sa mga sasakyan. No? Tinatayang nasa 15 minutos ang aabutin. Siyempre po, kung Pfizer ito, ang mga sasakyan nito ay meron ding sub-zero facilities. Pagka-load ay ibabiyahe na ang mga bakuna na may kasamang security or traffic escort. May 20 minutong biyahe bago ito makarating sa warehouse po ng RITM dyan po sa Alabang. Sa RITM warehouse naman ito, ibababa, tatanggapin at dadaan sa inspection. Tinatayang 2 oras aabutin ang prosesong ito. At doon na rin po sa RITM itatago o i-store ang mga bakuna.
Naka-flash naman po sa ating screen ang pagbiyahe ng mga bakuna sa ating health facilities. No? Mula RITM warehouse kung saan ilalabas ang mga bakuna sa storage ay ikakarga ito sa mga sasakyan at dadalhin sa mga health facilities sa kasamang security escort. Inaasahan na nasa 50 minutos ang biyahe. At sa mga ospital o health facilities, i-unload ang mga bakuna kung saan ito tatanggapin ng mga ospital or health facilities. Samantala, sa mga ospital na ibabiyahe sa mga probinsya tulad ng Cebu o Davao, mula RITM warehouse kung saan ilalabas ang mga bakuna sa storage, ay ikakarga ito sa mga sasakyan at dadalhin sa mga health facilities na may kasamang security escort papunta ng airport. Mula Mactan Cebu International Airport or Francisco Bangoy International Airport, i-unload ang mga bakuna kung saan ito tatakapin sa Vicente Soto Medical Center or sa Southern Philippines Medical Center. COVID update naman po tayo. Ito ang world rankings by country sang-ayon po sa World Health Organization at Johns Hopkins as of February 9, 2021. Sa total cases, meron po tayong 538,995, number 31 po tayo sa buong mundo. Sa active cases, meron po tayong 27,992, number 44 po tayo sa buong mundo. Sa COVID cases per 1 million population, meron po tayong 4,887,000, meron po tayong 4,887, no? Number 134 po tayo sa mundo. At sa case fatality rate, 2.07 po tayo, number 73 po tayo sa mundo. Meron tayong 27,992 na mga aktibong kaso sang-ayon po sa February 8, 2021 datos ng DOH. Sa mga aktibong mga kaso, 93.9 ay mild at asymptomatic, nasa 2.8% ang critical at 2.7 po ang severe. Halos kalahating milyon or 499,772 na po ang kabuang bilang ng mga gumaling or meron po tayong 92.7 recovery rate. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 11,231 na po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami sa lahat ng mga naging biktima. Nasa 2.08% po ang ating fatality rate. Ito naman po ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset. As of February 8, sang-ayon din po sa datos ng DOH, makikita niyo po na bagamat dumami ang kaso itong Enero, ay bumaba na po ang pagdami at ito po ay nagpa-plateau na. Makikita niyo po yan sa ating screen ngayon. Ito naman po ang Regional Healthcare Utilization Rate as of February 4. Karamihan ng mga rehiyon ay nagpapakita ng pagbaba sa healthcare utilization rate. Bumaba po ang ating national rate ng 1%. Lahat ng rehiyon po ngayon ay nasa low risk threshold. No? Bumababa na po. Dati po ang CAR at saka ang Region 11 ay halos nasa moderate risk. Bumaba na po ngayon. No? Ang CAR po ngayon ay nasa 50% total bed utilization at ang Region 11 po ay nasa 54% utilization rate. Ito naman po ang TTMF utilization, no? Yung ating temporary facilities. No? As of February 7, 2001, malayong-malayo pa po tayo sa moderate occupancy. No? At siyempre po, out of the question yung high occupancy at critical occupancy. Pero siyempre po, hindi ibig sabihin na magpapabaya, kinakailangan, mask, hugas at iwas pa rin. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. No? Gaya na aking sinabi, kasama po natin ngayon ang DA Secretary Dar, DTI Secretary Ramon Lopez at Sinag Chair Rosendo So. Siguro po sa ating mga kasamang kalihim, simulan po natin kay Secretary Dar ng Department of Agriculture. No? Sir, naintindihan naman po natin, walang gusto na masalanta ang ating mga baboy, lalong-lalo na dito sa Luzon ng ASF. Pero ang katunayan po, naubos ang baboy sa Luzon na nagdahilan na kulang po talaga ang supply, tumaas ang presyo ng baboy, napilitan tayong mag-impose ng price controls, nagkaroon po ng pork holiday kung saan nakita natin na maraming hindi nagbenta ng baboy. Sir, ano pong mga hakbang na ginagawa natin para maibsan yung kakulangan ng supply? At nag-iikot po kayo ngayong araw kasama si Secretary Lopez. Ano pong nakita nyo? Bumalik na ba po sa merkado yung mga magbababoy na tumigil magbenta ng baboy kahapon? The floor is yours, Secretary Dar. Maraming salamat, Spokesari and the rest of the panel here. Ay gusto naming we would like to mention
nasabi na ninyo yung ASF has really wreaked havoc dun sa hog industry. So dito sa Metro Manila and areas nearby ay talagang apektado sobra itong hog industry. So nagpaparating po tayo galing iba't ibang probinsya na surplus provinces. So meron tayong commitment po sa mga iba't ibang probinsya. Alam natin yung dito sa Metro Manila, 4,000 hogs ang being slaughtered every day. And the commitment that we get from the various provinces ay more than 5,000 hogs ang pwedeng dalhin at dinadala na starting yesterday and even last week. Now, yung aming lakad kanina ni Secmon with MMDA Chairman si Benhur Abalos ay nakita po namin dyan sa Commonwealth Market na sumusunod at maraming baboy doon. Yung presyo ay sinusunod, nakapaskil po doon sa merkado na yung kasim ay 270 at liempo ay 300. At tinanong namin sa yung mga nagtitinda, ito ba price ceiling ay kaya po ninyo? Sabi po nila, yes. Basta yung mga nag-wholesaler sa kanila, yung mga biyahero ay anong tawag po natin yon, sabi tulo, ay hanggat 235 ay pwede na. Yun ang wholesale price cap na natin para hindi na masyado mataas yung ibibigay ng wholesaler or biyahero doon sa meat vendors. So yung 235, hanggat doon sa price ceiling ay mayroon na rin sapat na kita ang mga meat vendors. Okay. We would like also to mention na we are going to give zero interest loan support sa mga meat vendors. So every meat vendors association ay magbibigay kami ng 5 million pesos para sa ganun ay may capitalization sila. Kasi karamihan po yan na nakadepende yun, nakautang sila sa mga wholesalers. Mayroon din in-announce kanina ni Mayor Belmonte dito sa mga meat vendors niya. Ikondon po muna niya yung fees nila, yung, di ba, they are renting yung mga market vendors. So, wag muna daw singilin sila itong 2 months. So marami pong adjustments na nagagawa. At gusto ko rin banggitin, Spoksari, na yung transport assistance ng DA from Mindanao ay 21 pesos kada kilo. At dito po sa Visayas, kung galing Visayas, so let me complete the story para mas maintindihan po lahat. Yung farm gate price po ng Mindanao ay nasa 144, okay? So dinagdagan natin ng 21 pesos na transport assistance. So ang landed price dito po sa Metro Manila ay 165. Okay? Dito rin sa Mindanao, Visayas, kasama na ang Bicol, Mimarupa at Region 1. Ang farm gate price po dito ay averaging 155. So magdagdag po kami ng 15 pesos na transport assistance. So ang landed cost yung galing Visayas, Bicol, Mimarupa at Region 1 dito sa Manila ay 170 pesos kada kilo. Now, Central Luzon at Calabarzon, mayroon pa man tayong namomobilize po na karne ay ng baboy at ang presyuhan farm gate price dito ay 170 at yung transport assistance ng DA ay 10 pesos. So ang landed price yung galing Calabarzon and Central Luzon ay 180 pesos per kilo. So ito po, pumunta rin kami with Secmon and Chairman Abalos doon sa Hypermart sa show. At napagalaman namin that they are selling below the price cap, 265 yung kasim, 295 yung lempo. At ito pa ang magandang balita, Spoksari,
itong partner ng SM Hypermart, North Star with Hypermart SM, ay bringing their trading and marketing arm to buy all the pigs that come from the provinces at sila na magpa-slaughter at ibenta po sa mga Hypermart, Walmart dito sa Metro Manila or other parts of the country lower than the price ceiling. Magandang balita po yun. Okay, maraming salamat Secretary Dar. Pumunta naman tayo kay Secretary Lopez. Sir, nagkaroon po tayo ng price cap, no? Ano ba hong pagkakaiba ng price cap doon sa suggested retail price? At ano po ang consequences kung hindi susunod sa price cap at sa SRP? At nung huling cabinet meeting po natin, you manifested po na yung mga sa supermarket, kapag imported ang baboy, magkakaroon ng labeling at mapapatupad din ang price cap sa mga imported na baboy. Natupad na ba ho ito? The floor is yours, Secretary Lopez. Okay, thank you. Thank you, Spokes Harry. Magandang tanghali sa lahat po ng nasa panel ngayon. Una yung difference nung ating SRP at price cap. Alas pareho po yan. Pagdating mo sa manufactured products, nagwo-work po ang SRP, Suggested Retail Price, only because ang ating po mga groceries and supermarkets, talagang sinusunod po nila yung SRP na itinakda ng mga companies, mga manufacturers. Kasi ito namang mga manufacturers ay nag-clear din sa DTI kung ito po ba ang tamang SRP. Base, lalo na, remember, ang ating pong SRP naka-specify dito sa mga basic necessity prime commodities. So itong mga produkto na to, every time nagpapalit ng, or madalas na hindi nga nagpapalit ng SRP, ang mga kumpanya, kini-clear pa sa DTI. So si DTI, in effect, ang representative ng consumer, at DTI po ang, in effect, nagne-negotiate pababa. Kung wari gusto nilang increase, sasabihin natin, base sa mga costing, ito lang dapat ang presyo nyo. So in effect, nagseset po ng SRP sila na cleared with the DTI. At yun po ang sasabihin sa grocery supermarket at yun po ang nasusunod. Kaya masasabi natin, pag SRP system, nasusunod po sa grocery supermarket for manufactured products na under sa DTI. Ngayon po, pagdating po sa agriculture products, under DA, at ito po karamihan ay nasa palengke. Ang SRP po mahirap pong masunod dahil po nagpa-fluctuate ang supply and demand, lalo na ang supply pagdating mo sa palengke. Kaya ho, minarapat po ng DA, nag-recommendo sila, pag agriculture products, mag-price ceiling na tayo sa bisa po ng executive order ng EO, kaya po nag-set po ng price ceiling for 60 days. Ito po ang nakikitang effective na paraan. Pero para maging effective po yan, kailangan po realistic yung presyo na itatakda. At pag realistic po, masusunod. Kaya po kasama po yan sa computation po na ginawa po ng DA at nakikita po natin ngayon sa tulad ng pinuntahan mo namin kanina sa Commonwealth na as long as yung wholesaler yung magpapasok ng mga baboy, karning baboy sa palengke ay maipapasa ng 235. Kaya po nilang sumunod sa 270 na price ceiling. So yun po yung importante po doon. Pangalawa po, pagdating mo sa groceries, doon sa katanungan ninyo, groceries and supermarkets, unang-una, sumusunod din po sila sa SRP. Napakita po kanina na yung sistema po nila, dahil ang maganda sa grocery supermarket, normally ho, mas less po ang trader in between. Kaya ho, halos hindi naman diretsong-diretso. Kung producer, meron lamang isang mag-consolidate at diretso na sa supermarkets and groceries. Kaya pwede hong sabihin na kaya ho talagang ma-meet ng mga grocery supermarkets yung SRP yung price ceiling na itinakda. Now, knowing also na ang imported, pag nag-import po ng karning baboy, ang landed cost po ay mas mababa kaysa dito sa farm gate price. Yun po ang sinuggest natin na magkaroon din ng mas mababa pang SRP or price ceiling pag imported yung baboy na ibebenta sa groceries and supermarket. Yun po ngayon yung kinukompute ng jointly ng DA-DTI para ho at least ang importante ho, ang mga kababayan natin mamimili, may option. Kung gusto nila mas mura, punta sila sa grocery supermarket, siguradong may SRP. At pag may imported, siguradong ililabel po yun ang magiging requirement natin at ipipresyo ng mas mababa
kaysa sa SRP. Maraming salamat, Secretary Lopez. Kasama rin po natin ang representante ng mga magbababoy. No? Para lang po meron tayong disclosure, dati-rati po magbababoy din ako. Pero dahil po sa ASF, tinigil ko na po yung libangan na yan. No? So, hindi na po tayo magbababoy. Pero kasama po natin si Rosendo So. Siya po ang chairman ng isang grupo ng mga magbababoy. Sir, dahil kulang nga po ang supply at alam naman natin na ubos ang ating mga baboy, pareho tayong nasalanta nitong ASF sa mga baboy, no? Tutol ba kayo sa pag-aangkat galing sa ibang bansa? At kung oo o hindi, bakit? At kung hindi kayo tututol dahil wala talagang supply, ano pong nais niyong makitang hakbang na gagawin ng gobyerno? Secretary Harry Roque, of course, Secretary Mon Lopez and Secretary William Dar. Magandang umaga po. Pwede ko bang i-present yung slides ko, Secretary? Sige po, go ahead po. Go ahead. Nasabit ko sa nga yung slides, please. Okay. Anyway, Go okay. ahead. Yung makita natin, from the start, ang hog raiser and poultry grower will support the plan of the government to lower the retail price. And for the past month, 6 months ago, sinabi na namin kay Secretary William Darian na yung stock dito sa Luzon, ubos na. And we have to get from Visayas, Mindanao. And kailangan natin yung price support para at least bumaba yung presyo dun sa Metro Manila. No? And so far, ang price dito sa Luzon, no, is Batangas is running around 200 to 220. No? Laguna is 200 to 220. Quezon is 220 to around 220 rin. Ang Pangasinan is around 230 ang presyo. Yung Gensan, ang running price doon is 180. Humingi si Secretary ng ayuda sa kanila, binaba ng 170. No? Yung sa South Cotabato, nung pumunta si Secretary, ang presyo doon is 165. Ang nangyari doon, may text sila kinonfirm na yung presyo is 165, humingi ng subsidy ng 21 pesos. Kaya lumabas yung 144. So ibig sabihin, hindi yung presyo is 144. Paki-correct na lang. Very clear yan. And yung commitment na 10,000 heads, ang sinasabi ng Socopa is they produce 10,000 heads a week. Yung isang buwan, nakaka 40,000 heads sila. Pero hindi ibig sabihin yung 40,000 heads dadalhin dito sa Luzon. Kung anong surplus, yun ang dadalhin dito sa Luzon. No? Para very clear lang yung statement. Kasi yung mga media tinatanong sa amin, bakit may 144 na presyo? Kaya gusto nila i-clarify, 165 ang retail, support 21, kaya naging 144. Yung sa ano naman, yung price ceiling dun sa BOC, kung titingnan natin, no, I think si Secretary Mon Lopez may record din ng BOC. Kasi marami nagsasabi sa tariff hearing, pinakita namin yan. Hindi nag-comment ang importer. So, yun ang dineclare nila sa BOC kung anong puunan nila. So, ang nakita natin na puunan, nasa 114 to 117. Kinuha na natin yung pinakamataas, yung nagbayad ng 40% tariff, no? So 117.87 plus 10 pesos na delivery to cold storage plus 15 pesos na cost ng storage fee per kilo plus 10 pesos na delivery to retailer, ang importer with 40% tariff can sell 152. No? 152, yun ang sinasabi natin. 0.87 based on their submission sa custom, no? Yung taripa na kolekta ng 40%. So yung request nila to lower the tariff ng DA, walang basehan yon. Yun ang sinasabi namin. Very clear na kitang-kita na malaking kita na ng mga importer.
And nung before itong price ceiling, ang presyo sa grocery and supermarket nasa 350 to 400 pesos ang frozen meat. Ngayon, siguro bumaba sila dahil may executive order si Presidente para bumaba. And we welcome this, no? Para at least yung mga consumer, kung bibili sa supermarket, mababa. Alam naman natin, mas mababa na yung puhunan ng mga importer. Okay. So thank you very much, Chairman So. No? Yeah. So sa madaling salita, on the part of the private sector, naintindihan ninyo na baka kinakailangan mag-angkat, ang tutol kayo yung pagbababa ng tarifa from 40%. Tama ba ho yun? Yes, oo. Kasi kaya naman nila. And sa tariff commission hearing, senta natin yung presyo, walang complaint din yung importer na mali yung presyo. No? Nandiyan din yung DTI, nandun yung DOF, nandun yung DA, and I think wala silang present, no? Ang DA nung nag-petition dun sa tariff commission, wala silang present na ano bang presyo ng import price. So ito, custom price yan, dapat sundan natin. Maraming salamat, Chairman So. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Simulan po natin with Yusek Rocky. Go ahead, please. Opo, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Lopez, Secretary Dar, and Sir Rosendo So. From Maricel Halili of DB5, question for spokes. Can you confirm a post from Dive Guru Boracay that you were in Bora over the weekend? Did this happen before or after you were exposed to your staff? Maraming salamat, no, Maricel, kasi maraming malisyoso na sinasabi na nagpunta raw ako doon, miski alam ko na-expose, hindi po totoo yan. Kalokohan po yan. Ako po'y nasa Iloilo at Boracay noong Friday at Saturday. Umuwi po ako ng Sunday. Dumiretso po ako sa Airport Diagnostic Center para mag-PCR dahil nga po attend sana tayo ng meeting kasama si Presidente kahapon. No? At nakaugilayin ko na po lahat ng kasama kong staff, pinapatest ko na rin po. Doon po lumabas na ako'y negative at yung staff ko ay positive. In other words, from the airport, from the Visayas, diretso sa PCR testing at doon po lumabas na positibo yung staff ko. Kaya yung trip po to Visayas, wala pa akong exposure doon. At hindi ko po kasama sa Visayas yung staff ko na nag-positive. So yung mga malisyoso, tigil nyo na po. Kung gusto nyo po, nasa akin yung resulta ng PCR test ng sa akin at doon sa aking staff. Okay, thank you, Secretary. Ang susunod po si Melo Acuña ng Asia Pacific Daily. Happy birthday po, Sir Melo. Ay nako, happy birthday Melo, ha? So aantayin ko mamaya yung aking hapunan. Thursday na siguro. Anyway. As a Thursday. Okay, go ahead. I just have some questions for the good Secretary Willie Dar. Mr. Secretary, with your indulgence, I'm interested to find out if you noticed an increase in the demand for pork meat over the years, and how would it compare with our production? Because if there is much demand and least production, then it will appear that the only alternative is importation. Am I right, Mr. Secretary? Yeah, Spokes Harry and Melo, itong projected pork supply situation for 2021, ang supply lang dito po sa bansa to include yung production natin plus beginning stock ay 1.229. Some sectors would give us 1.3. Yun ang supply. Ang demand po ay 1.6 plus million metric tons. So may potential deficit ka na almost 400,000 metric tons. So, yun po, mayroon tayo talagang kakulangan within the year. So, kailangan po ito ay supply augmentation ang tawag. Mm-hmm. And given such a situation, Mr. Secretary, who would be authorized to import? Is it the traders or is it the meat processors themselves? Mayroon option po ngayon na dinidiscuss dito sa kahapon, inendorso na po Secretary and Melo ng MAB Advisory Council yung pag-angkat
ng or increase ng MAB volume to that level I have mentioned. So may mga rekomendasyon kahapon na hindi lang po yung mga traders ang mabigyan ng tsansa na angkat itong panahon na ito, which is very short term within the year, ay bigyan din ng panahon na mag-angkat yung may gusto na hog raisers. Aha. Paano po yung meat processors? Yung meat processor ay mayroon isang window that they are only importing yung para sa processing industry. Okay. Gaano po kahigpit ang inyong standards upang maiwasan ang potential for graft and corrupt practices? Well, doon tayo talagang we are governed by good governance, no to corruption, walang suhol sa mga traders na naglalako. So we would like to believe na ganon, we would like to believe na maganda sana yung lahat po na dinidisenyo natin na programa. Opo, maraming salamat po. For Secretary Lopez, isang tanong lang po, pwede po ba na magkaroon lamang ng isang monitoring team to monitor the prices in our markets? Yung mga palengke, dahilan sa nahahati po kung supermarket sa DTI, pero pag agricultural products sa Department of Agriculture, can you come up with a mechanism that your personnel and that of the Agriculture Department can work together with LGUs? Actually po, because of the Local Price Coordinating Council, kami po talaga may working arrangement with the DA, DTI, DA, and the LGU. Yun nga po yung kaninang pinalakas natin na arrangement dahil kasama pa natin mismo si Chairman Benhar Abalos at yung dalawa pong mayor nung nasa Quezon City, Mayor Joy, at nung nandito tayo sa Mandaluyong right after, si Mayor Benji Abalos. So there is already that mechanism. What is happening also is, aside from that Local Price Coordinating Council, DTI team lumalabas din on their own kasi we monitor naman outside the palengke, yung sa mga grocery supermarket. At minsan dinadaanan din ang mga wet market. Pero alam natin na ito po under DA, kaya si DA also has a team. So ito mga additional na lang ito. But whenever we go to the palengke, kailangan po may kasama kaming DA dahil po hindi rin kami pwedeng mag-issue ng mga notice of violation or letter of inquiry. Si DA po ang may authority dyan. Kaya po kailangan kasama namin si DA. Kaya po talagang yung coordination namin, magkadikit po talaga. At ngayon, LPCC, dahil po mas madiin ang problema natin na hinaharap ngayon. Okay, maraming salamat Melo. Maraming salamat, Secretary Hari. See you Thursday. See you Thursday. Maraming salamat po. Salamat po. We go to Yusek Roque again. Yes, Secretary, question from John Punsalan of ABS-CBN Online. In November 2020, you urged the Health Department to fast-track the release of the hazard pay for medical workers. But as recently as last week, health workers from 3 government hospitals protested the delay of their allowances. How soon can they get their pay? Will the palace be issuing any rebuke for officials behind the delays? Let me validate po muna itong impormasyon nito dahil kung naalala nyo, si Presidente mismo ang nagalit nung nalaman niya na hindi nare-release itong mga bayad ng ating medical frontliners. Kampante naman po ako na dahil na minsang naboljak na ng Presidente yung dapat boljakin sa pag-delay ng release ng mga ganitong benepisyo sa medical frontliners ay meron sigurong very valid reason kung totoo, no? But let me validate Jam first, no? Right after this program, I'll get in touch with the DOH finance people. Okay, thank you, Secretary. Ang next po ay si Joseph Morong ng GMA News. Go ahead, Joseph. Okay, sir. Yung unang sa Boracay mo, so yung staff mo, sir, na nag-positive, you met him or her sa airport na. So saan siya na-expose? Hindi ko po alam kasi hindi kami magkasama eh. I left Manila Friday and he picked me up from the airport Sunday.
Sunday. So, hindi mo alam kung saan siya na-expose, sir, no? Pero yung, Ah, okay. Pero sir, yung bang pag ikot-ikot mo na yan, hindi ba siya, sir, parang flaunting the IATF rules na about social distancing, about being careful with exposing other people to the virus? Hindi po, because I'm always in 100% compliance with all the rules. Nagkaroon po ako ng pagpupulong in Iloilo, and it was a side trip. Kaya lang sinasabi ko sa inyo, I always have a reason to go out, but I always take advantage po of where I am. But I never violate the rules. So sa mga kritiko ko po, pasensya na po, lawyer, law professor, I'm 100% compliant with the rules. Anyway, sir, yun po munang sa vaccination, no? Now, I think the challenge of other countries, and including the Philippines, because of the new COVID variant, parang we need to vaccinate as fast as we can habang hindi pa kumakalat yung UK variant. Now, first question, sir, have we established whether yung UK variant is already spreading in the Philippines? Ang latest information is na nakuha po natin has been made public by the DOH. 22 of the 25 with the new variants in Northern Luzon ay gumaling na po. So mukhang naging very effective naman po ang ating contact tracing, na-isolate natin lahat ng dapat i-isolate. No? And hopefully, dahil bago pa po itong new variant, naagapan naman po natin. Hopefully po. But that is why, pinondohan na nga po natin yung operasyon ng Genome Research Center na pinatatakbo ng gobyerno at ng UP para masubaybayan natin yung pagkalat ng mga new variants. Okay, so we're saying, sir, na at least medyo contained yung spread ng UK variant to probably just Bontoc. Pero may Cebu case, di ba, sir? Hindi pa po confirm yan. Ang nakonfirma lang is merong taga Cebu, pero hindi po confirm na nasa Cebu. Okay. So, sir, yun po mga vaccines that we are procuring, at least the ones na nakabala na, no, yung AstraZeneca and Pfizer, wala pa rin ba tayo, sir, una muna date? Kasi parang practice tayo ng simulation, pero parang kailan ba dadating talaga yan? It's really a COVAX decision. Before we went on the air, as I told you, meron po tayong tinawagan at tama po yung suspecha ko, no? Pero sila po mismo were not informed pa by COVAX when it will be shipped. Pero malalaman naman po natin yan as soon as it is shipped, no? Because obviously, kinakailangan sunduin yung shipment dito sa Pilipinas. It will be sent by plane. Sir, yun pong herd immunity natin, with our national vaccination plan, when is our target to achieve yung herd immunity? You know, napakahirap na sumagot ako, no, dahil hindi ako doktor. Pero ang alam ko po dyan, tinitignan nila na ang validation ng herd immunity is a year, if I'm not mistaken, after the vaccination. That's when we can confirm. No? Pero syempre, if that is the confirmation, we're still aiming for the herd immunity as soon as possible. At tayo nga po, we're aiming for even better kasi herd immunity is 70%. No? Pero tayo, we're aiming to vaccinate 100% of the adult population. 2021, right? Within 2021. Okay. Sir, can I go to Secretary Mon, please? Yes, please. Hi, sir. Good afternoon. How are you doing? Good afternoon. Good afternoon. So yung question ko po related dun sa earlier question ko kay Secretary Roque. How much of an effect will our national vaccination plan have in terms of relaxing our community quarantine? General question first. Okay, definitely it will have a positive effect. No, it will definitely regain much of yung lost consumer confidence at kasunod na doon yung business confidence. Mas siguro magiging kampante ang mga tao rin lumabas at pag lumalabas sila, lalakas lalo ang business confidence. But even without the vaccine, we've been proposing also even earlier, di ba, na meron kung bumababa naman tuloy-tuloy ang cases, ay pwede rin naman natin talagang i-consider yung tuloy-tuloy na gradual, calibrated at safe na pagluluwag or reopening. Sir, given that, February tayo mag-vaccinate, pero yung mga cases as you mentioned, at least sa NCR, na medyo stable, and even Octa is saying stable naman ng NCR. So when do you see definitely yung magre-relax tayo sa NCR to at least to an MGCQ? Kasi kung kami ang tatanungin sa economic team, talaga namang kino-consider talaga natin na basta ma-establish lang ang numero,
we will really make the proposal to de-escalate, to relax. It's about time. Matagal na rin tayo namang sumunod at by this time, ang karamihan talaga at halos lahat ng ating kababayan sumusunod na, sanay na dito sa health protocol natin. Kaya nga nakita natin na kahit nagre-reopen, bumababa yung cases. Dahil nga, actually sa pagsunod yon ng ating mga kababayan sa health protocol. So we will continue with that strict implementation ng health protocol at saka yung mga granular lockdown where necessary. Pero yung pagpapaluwag, I think is something we can really consider even next month kung kakayanin magtuloy-tuloy itong pagbaba. Remember, kaya lang po tayo nag-pause sandali dahil nga dito sa new variant na pumasok. At sabi na rin ng ating Pangulo, obserbahan muna at baka maging ito ang sanhi ng pagkalat. Subalit kung nakikita natin na ang trending ay stable naman, I think lalakas ang loob natin, may pasihan tayo na ituloy-uli yung mga dahan-dahan naman na pagluluwag para talagang babagsak na yung ating ekonomiya kasi kaya kailangan talagang makabawi-bawi naman tayo. Sir, last na lang. Joseph, if you don't mind, no, dadagdagan ko lang, sususugan ko yan. No? At alam nyo, nung minsan ay nagkaroon ng unscheduled meeting nga po si Presidente with Secretary Dominguez. It was on a Sunday, no? And the President really met with Secretary Dominguez to talk about the economy. No? So talaga nababahala na rin po talaga ating Presidente na kinakailangan makabangon na tayo sa lalong mabilis na panahon dahil malinaw naman po, no, na baka mas maraming nagugutom na ngayon at mamamatay sa gutom kaysa sa COVID. No? Kaya nga po ang panawagan mismo ni Presidente, unprecedented po yan, siya na mismo nagsabi, mask, hugas, iwas, ingat buhay para sa kabuhayan dahil talagang importante po na masagip na natin ang mas maraming numero ng ating mga kababayan sa pagkagutom na nagiging apekto ng matagal na lockdown. Kaya po natin yan, ingat buhay para sa hanap buhay. Sir, konti lang kay Secretary Lopez. Sir, you mentioned kanina, I'll pick up on your point. You said babagsak na ang ekonomiya natin. What do you mean by that? And how much longer can we stay in GCQ before we can say there's really no turning back? Hindi. Ibig sabihin, Joseph, hindi babagsak kung hindi nanatiling hindi makabalik agad sa pre-COVID levels. Okay? So kasi nakikita naman natin may signs of recovery. So hindi siya pabagsak. Okay. Kung hindi nag-i-improve dahan-dahan, pero malayo pa tayo sa pre-COVID. Look at unemployment. Dati nasa 4.5 tayo, lumala sa 16.5, tapos bumalik na sa 10, bumalik sa 8.7. Pero malayo pa siya sa 5% o 4.5%. So yun yung sinasabi natin na ituloy pa natin yung gradual reopening para lahat mas maraming may trabaho. Kaya tingin natin ano naman tayo, very calibrated, and our health statistics, yung COVID cases, would show naman na talagang maganda yung sitwasyon natin relative to the other countries na mas malalaki sa atin. How much longer can we hang on? Tayo, as soon as possible, sana unti-unti pa rin luwagan itong mga pinag-uusapan natin na either sa community quarantine or maybe in the future, makonsider na rin ng ating Pangulo yung pati sa age restriction na pinapigil muna niya kasi nga because of the new variant. Oo. Oras na ma-establish lang natin yung being able to manage the new variant, I'm positive na papayagan din tayo ng ating Pangulo. Alright, sir. Thank you for your time, Secretary Lopez. To our Secretary Dar. Joseph, if I may, follow through lang doon. Remember, ang pinupush po natin doon, hindi naman para maglakwatsa yung mga kabataan. We're pushing doon yung family bubble, yung family bonding, na magkakasama sila. It's really more for that social and family relationship building. So hindi naman para maglakwatsa, and everybody will follow the health protocol. All right, sir. Thank you, sir. Thank you for your time, Secretary Lopez. Secretary Roque, thank you. Okay, Salamat, Joseph. Salamat, Secretary Lopez. Next question, please. Secretary, from Laila Salaveria of Inquirer, you said the President is a priority in the vaccination. He has expressed preference for the Chinese and Russian vaccines, but the country is expected to receive the Pfizer and AstraZeneca shots first. Plus, these are the only ones with an EUA so far. Does this mean the President is willing to be given these vaccines? Let's just say this issue will have to be discussed by the President with his physician. No? He is, of course, under advice of his physician. Second question po niya, will the President be allowed to select his preferred COVID-19 vaccine? Well, within the
framework po to be given by the FDA, no? Kasi hindi ko alam kung anong magiging decision talaga ng FDA, kung hanggang anong edad ibigay anong klaseng na bakuna. But as I said, he is under advice from his physician right now. Thank you, Secretary. Ang susunod po ay si Trisha Terada ng CNN Philippines. Hi, good afternoon, spokes, and to our secretary. Sir, first question for you. Good afternoon, Trish. Yes, sir. Sir, after the appeal of the president to the Communist Party of the Philippines, they responded and they say they're okay with it, but they have a suggestion. Sinasabi po nila to let the Red Cross handle the delivery and administration of COVID vaccines since they're properly trained to do these things. And previously daw po kasi the AFP has been carrying out combat and cyber operations behind the implementation of COVID-19 restrictions. And they're saying that using the AFP will not encourage the people in the countryside where kiniklaim po nila that the people are traumatized and worried that the AFP or this distribution may be used as a counterinsurgency and demand technique, yung surrender before the vaccine. Is the government open with their suggestion or to hearing out their suggestion or for a compromise? Una-una, no, we have a rollout plan. Yun po ang masusunod kahit anong sabihin pa ng CPP, NPA. Number two, I guess they have freedom of expression, but they are tagged as a terrorist group. So parang they can express their opinion, but hanggang dun lang po yan. Ang ating rollout plan po ay binuo po yan sa tulong po ng mga pangunahing eksperto, and it will remain. Thank you, spokes. Spokes, may I please go to Secretary Dar or to Secretary Lopez po? Go ahead, please. Sirs, I was able to speak to some restaurant owners and they're already thinking about increasing their prices amid the high prices of meat. And it's something that also worries consumers kasi normally daw po kapag tumataas yung mga prices, mahirap na mahila pabalik to its original price. So the efforts are very nice to hear, the plans are very nice to hear, but they say the reality on ground is very much different. So with your initial assessment, effective po ba yung current stimulus or solutions that we are implementing? And can the government still prevent yung pagtaas po or chains of price increases, or is it inevitable, sir? Yeah, Mr. Mauna ka na, Sec Mon, o ako? Sige. Hindi, ako quick lang naman, Sector. Bali, in answer to Trisha's concern, actually, hello? Yes, sir. Yeah. In answer to your concern, the fact that we have competition in the playing field, siguradong magno-normalize ang presyo. Yung mga nagtaas, pwedeng ibaba nila, or with the entry of new players, pwede uling mag-o-offer ng mas value for money, ay mahatak pababa yung mga presyo na yan. So don't worry. Tayo, ating sistema, our economic system is the one that always push for yung competition. Kaya makita niyo yung movement eh. May pataas din yan pero bumababa rin yan. Because there are so many players in the industry. Yun lang, Sector. Yeah, gusto kong i-compliment yung nasabi na po ni Secretary Mon Lopez. With all our mobilization efforts, itong 2 months na may price ceiling, ay kung lahat po ay tulong-tulong, we can overcome this situation. Let me mention, ang kausap po namin nung dandong kami sa Jensan, yung presidente ng Socospa, si Clint Edward Ang. At on top of talking with the Socospa leadership, mayroon siyang kasama, mga 8 sila. So nandun lahat at nag-commit po sila ng kanilang dadalhin may merkado dito sa Manila. That's where we arrive at yung 165 kasi ang cost structure nila, let me mention, ito validated, ito yung datos namin. Total production cost is 124.79, fixed cost ay 34 centavos, very variable cost ay 124.45, cost of money 4.92, margin 15.28, markup 11.78, ang farm gate price is totaling 145. So yun po ang dinagdagan natin
para maging 165 po yung landed cost dito sa Manila. So kausap po namin, mayroon kaming ebidensya, nag-press conference pa nga kami so we can send that out around the public. Number two, on top of that, ang kasama po, ang another group na nabisita po namin, yung owner ng Biotech Farms, si Mr. Ray Chang, and he is going to load every week 2,000 hogs for Metro Manila. So yun, kasama within the 10,000 yon. So sila po ang kasama namin. At yung sinasabi nila na hindi kami gumagalaw, last year nakapagparating tayo from May to December, 250,000 hogs. So yun, we respect the data of the private sector, but these are all what have been the monitoring that we have been doing all this time. Hello? Secretary, back to you. Secretary Dar, garbod po kayo. Garbod daw. Opo, Repeat. so gusto kong ulitin na Pakiulitan po yung sinabi niyo. mayroon tayong commitment under the leadership of President Clint Andrew Ang, Presidente ng Sukospa, at doon din mayroon kaming nakausap si Mr. Ray Chang, ay kasama na magpapadala 2,000 heads of hogs every week, so totaling 10,000 every week. So yun po ang datos natin. Yung farm gate price na sinasabi ng iba ay after the fact na, ito na lang lately. Pero mayroon tayong datos na ganun, mayroon tayong iba't ibang lugar. Yung Jensen, yun po ang cost structure, 145. Dapat nga nagdagdag nga tayo ng 21 para ma-assistehan na natin para tingin dito sa Metro Manila. Thank you, sir. Sir, just one last for Secretary Mon. Sir, I understand kaka-approve lang po ni Pangulo nitong Economic Intelligence Team that will investigate nga po itong pagtaas ng prices. But initially, sir, do we have early findings or may mga angles na po ba tayong tinitignan as to the reason for these price increases? Were there groups controlling it? So, may mga minsan nagpaparating sa atin ng mga texts na supposedly nagmamanipula ng supply. So yun ho yung mga leads natin. Pero kailangan i-verify muna yon. Hindi naman tayo basta-basta gagalaw, kailangan may due process, may investigation. But tama po yun, sa utos po ng ating Pangulo, talagang pinagtulong-tulong ang mga NBI, CIDG, at saka National Security Council together with DA and DTI. Pagtulong-tulungan itong at ma-prevent yung mga nagmamanipulate. Remember, in our last campaign, lalo na nung nagkaroon ng nag-shortage din noon ng mga health products, naalala nyo, mga alcohol and all that, siguro over 500 ang mga na-arrest natin dyan. No? So, once na we launched itong panibagong campaign, especially for itong mga itong case natin ngayon, sigurado namang marami tayong makikita dyan na hindi natin palalagpasin yan. At saka, back to your question then, nakikita natin na ang problema talaga nung situation natin ngayon is really the lack of supply, at nakikita natin yung efforts ng DA mabalanse, madagdagan ng supply both locally at again may importation din. Pero oras na nandiyan na yung supply, siguradong babalik lahat yan. Nakikita naman na tulad ng nangyari sa rice problem natin noon, na talagang naghumupa lahat ng presyo nung inallow din natin yung importation, lalo sa rice tarification law. Prior to that, meron tayong programa na PRD, yung presyong reasonable dapat, wherein inallow natin yung mga retailers mag-import din diretso para to cut the traders, sila na mag-import at yung presyo na yon with a reasonable margin, siguradong mapepresyohan ng mas mababa, even lower than the price ceiling na tinakda dito. So yun po yung isang abangan din natin dito sa mga groceries and supermarkets na magbenta ng mga imported. Alright. Thank you, Sec Mon. Thank you, Sec Dar and Sec Roque po. Salamat po. Thank you. Salamat, Trish. Yusek Rocky? Yes, Secretary, yung tanong po ni Jump Punsala ng ABS-CBN, nasagot niyo na about Boracay. Question from Darling K from GMA News. How does DA regulate, for Secretary Dar po,
how does DA regulate daw po trading price of live weight pork? Some hog raisers say they are just selling based on the feel of the market or asking price of traders. And what are the specific plans daw po to help raisers increase the population of hogs for Secretary Dar? Unahin natin yung last point kasi yun po ang panghagip natin ng hog industry, itong repopulation. Mayroon na po nakalaan na 600 million to start the repopulation. And of course, mga backyard hog raisers ang sila po yung 65% of the total hog industry. So nakatoka po sa kanila ito. Mayroon din toka in terms of yung mga breeders, multiplier farm dito within the 600 million. So with the private sector natin partnership or commercial hog raisers, mayroon din 500 million po doon sa loan, zero interest para sa backyard hog raisers. Mayroon tayong 27 billion para sa commercial hog raisers. Concessional rates ito, mas mababa sa commercial rate. So 27 billion that can restart the whole hog industry. At dito ay nakatoka naman sa commercial hog raisers. Now may hog insurance din, magpalista lang sila. At yung bantay ASF ay yun pa rin ay talagang dapat natin pag-itingin at mas lalo pa talagang ang bibigyan natin ng capacity at the local level, yung LGUs, magbibigay na rin kami ng PPEs nila, mga equipment kagaya ng rapid PCR para right away in the barangay ay mayroon na silang makita kung may sakit na yung baboy nila o hindi. So lahat po ito yung tinututukan. Malaki na po yung budget doon. So 1.1 billion for RIPA plus the 27 billion financing. Yung ASF na laban, mayroon tayo 1 billion. So doon nakatuka habang tayo nagmo-mobilize ng surplus na mga baboy sa iba't ibang probinsya under this catalyzed presence ng DA para yung farm gate price ay masundan plus yung dagdag na transport assistance so that when it is landed in Manila ay within pa rin na mayroon ganansya ang mga traders or mga market vendors. And let me repeat, nasabi ko na kanina, and they are really elevating their game. Itong North Star na kasama ng SM, what do you call this, Hypermart, they have been buying from all over the country itong hogs. Now, ang sabi po nila, pwede namin bilhin yung na-catalyze ninyo, yung na-mobilize na mga baboy galing sa probinsya at kami na yung magkatay at i-distribute namin sa lahat ng Walmart at Walmart na outlets, not only for Metro Manila but nationwide. So ang ganda po na sabi nila tutulong kami sa gobyerno kasi alam namin. So yon, they will work within the price range, price ceiling. Ang nakita namin sa sa Hypermart sa show ay 265 to a high of 295. So yun po, tulong-tulong po tayong lahat. Okay. Maraming salamat, Yusek Rocky and Secretary Dar. Meron pa bang mga tanong, Yusek Rocky? Yes. Secretary, marami pa po tayong tanong para po sa inyo mula kay Lanesca Panti ng GMA News Online. Given that the BIR previously said ABS-CBN had no unpaid taxes during congressional hearings of its franchise application, can you tell us further information po on unpaid taxes of ABS-CBN as told by the President last night? Ang tanong naman po ni Ace Romero, kapareho lang din po, ang sinasabi po niya, what is the President's basis daw po for saying that the Lopezes have unpaid taxes
when the BIR has denied that ABS-CBN is a tax delinquent and the DBP has denied condoning soured loans of the Lopez Group? Well, gaya ng sinabi po ng Presidente, nakakalap siya ng impormasyon na nagkaroon ng paglabag ng batas ng ating anti-graft law noong nauna na binenta ng ABS-CBN sa isang SPAV ang kanyang mga ari-arian at nakondon di umano yung ilang mga loans niya sa DBP. At na-acquire po muli ng ABS-CBN yung mga same assets na yon for a song. No? Yun po pagkakaintindi ko. Pero ang sabi po ni Presidente, i-refer na niya ang bagay nito sa Ombudsman. So Ombudsman na po ang magre-review kung mayroong cause of action for any violation of our anti-graft laws. Opo, ang question po ni Ace Romero for Secretary Roque. Secretary Galvez, thank Congress for filing Bayanihan 3, but you said yesterday government will only resort to it if we lack financial resources. You said we still have the money. Please clarify, does the government need Bayanihan 3 and is Malacanang seeking its passage? Sa ngayon po, naipasa po ang ating 2021 budget. Nakapaloob po dyan ang trillions in terms of fiscal stimulus. No? At na-extend po natin ang Bayanihan 2. Like Secretary Galvez, I'm also thankful for the initiative of Speaker Velasco in filing a bill for Bayanihan 3. Pero sa totoo lang po, ang passage of bills, at nanggaling po tayo dyan sa Kongreso, is also dependent on availability of funds. So titignan po natin, una-una kung talagang kung kinakailangan pa yan, at pangalawa, kung meron po tayong possible fund sources. Opo, question from Joe Montemayor ng Malaya para po kay Secretary Lopez. Magkakaroon po ba ng separate price cap for imported pork? If so, how much will it be? Okay, ulitin ko po, sinabi ko natin kanina na ini-workout po ngayon ng DA at DTI yung magkakaroon ng price cap, for imported pork, lalo na yung mga pumupunta dito sa mga supermarket. So in-expect natin mas mababa yan the price ceiling na itinakda. Opo, question from Sam Medenilla from Business Mirror para po kay Secretary Dar. I-clarify lang daw po namin kung ano daw po yung MAV ang approved by the MAV Advisory Council kahapon. Is it 164,000 metric ton or 400,000 metric ton? Okay, let me clarify, Yusek Rocky. Yung existing MAV quota natin ay nasa 54,000. Ang in-endorse kahapon ng MAV Advisory Council ay itong deficit na 388,790. So more or less 400,000 yon. So MAV plus ang tawag natin po yon. Opo. Ang second question po niya, Secretary Dar, nasubmit na po kaya ang recommendation daw ng MAV Advisory Council to President Duterte for consideration? If yes, kailan po kaya ito ipapadala sa Congress? Kami ay mayroon kaming i-referendum na ngayon dun sa may next step pa yung MAV Management Committee. 6 na departments po, secretaries ang miyembro nito, which the DA Secretary chairs. Kasama po si Secmon Lopez na miyembro, DOF, DOST, Department of Agrarian Reform. So 6 po ito. So mayroon referendum to be sent out today to recommend to the President finally itong MAV Plus. Opo. Secretary Roque from Andreo Calonso, ito na po yung ating last question from Bloomberg. I-follow up lang daw po, when did the meeting between the President and Secretary Dominguez take place? What were the President's marching orders to economic managers on pandemic recovery? It was a Sunday. Hindi ko lang po maalala kung anong Sunday yon, pero I have access to the President's schedule. Hindi po siya nasa schedule, pero nung kinausap ko po si Secretary Dominguez, he just wanted further briefings on the economy and ano yung mga hakbang na gagawin para nga tayo po ay makabangon dito. No? At importante po talaga yung bakuna because the bakuna will give us the confidence po para magbukas talaga ng ekonomiya. Pero ulitin ko po, no? Hindi po alternatibo ang bakuna sa mask, hugas, iwas. Magiging 4 na po yung nasa ating
plataforma kapag nagsimula na tayong bakuna. Mask, hugas, iwas, bakuna. Plus bakuna. So kinakailangan 4 po yan, hindi lang 3. Opo, Secretary, may pahabol pong tanong si Vance Fernandez para daw po kay Secretary Dar. On Saturday daw po, Cabinet Secretary Carlo Nograles stated that any erring traders who are committing economic sabotage by taking advantage of COVID-19 and the ASF in this crackdown, if this crackdown proves effective, what other steps will the government as a whole we take in order to lower the price of pork, and how soon can we expect the price of pork products to be back to the normal prices? Yung unang parte ng katanungan niyo, Sec. Rocky, nasabi na kanina na ni Spoksari na mayroon na itatag ng gobyerno na Economic Intelligence Group para i-validate lahat itong information na nakalap. At nakasentro po yung sa mga traders and considered manipulators and profiteers kasi sila yung nagpapataas ng presyo ng farm gate ng hogs at sila na down the line pinapasa nila mataas, wala kukunti ng kita ng mga vendors. So we got feedback from Secretary Maynard Guevara na inatasan na niya ang NBI na i-validate, i-imbestiga at sana po magwagi po ang grupo Economic Intelligence para lahat itong manipulators na ito ay ma-unearth sila at mabigyan ng kaparang equivalent na mga parusa po. Now with North Star, which is the partner of SM Hypermart, na coming forward in a big way, lahat na yung immobilize namin na mga baboy ay pwede nilang saluhin. At sila yung magpakatay at mag-distribute sa mga iba't ibang lugar ng Hypermart at saka Walmart. At sinabi rin namin kung pwede rin sa mga wet markets. Kung titignan nila po yun. So, within the week mag-a-adjust na po. Nakita po natin sa Commonwealth yung within the price ceiling na doon sa Hypermart show ay mas mababa sa price ceiling. Thank you, Secretary Dar. Salamat Okay, po. since wala na po tayong tanong, may isang tanong lang ako kay Mr. Rosendo. So, Sir, bilang galing po sa pribadong sektor ng mga mangbababoy, ano po ang hinihiling nyo sa gobyerno ngayon para makatulong ang mga magbababoy dito sa shortage ng baboy? Yeah. Isa para mag-repopulate ang mga atin local producers. Yung first border, ibig sabihin yung lahat na inaangkat natin. Kasi nasa Food Safety Act yan. And ito is pinag-aaral namin kung hindi pa ma-implement ito pag-testing ng mga produkto ng pork na dumadating, baka magsasampa na kami ng case, no? Kasi binigyan na namin si Secretary ng almost 2 years, no? Para ma-in-place yung pagsuri dun sa mga baboy na dumadating, mga chicken na dumadating. Nasa Food Safety Act yan, dapat suriin. Kung hindi sinusuri ito, talagang takot ang mga racer na mag-alaga ulit. Kasi yung frozen meat, 300 days, hindi namamatay yung virus ng ASF. Yun ang kailangan talaga natin para at least makumpiyansa ang local racer na pumasok ulit. Nakita naman natin for the past 1.5 years, sinubukan natin maglagay ng checkpoint, mag-test dun sa mga farm, pero tuloy-tuloy pa rin yung spread, no? So, ang pinaka nakikita natin is yung first border facility dapat may lagay. Kung hindi pa nalagay yung first border facility, kailangan isuri lang yung dumadating. Isa yan. Para at least magkaroon ng kumpiyansa ang ating local industry na pumasok ulit.
Yung sa ano no, Okay. nag-text yung taga Mindanao, yung nakausap ni Sec, yung area ng Ormoc, hinarang pa rin yung mga sasakyan nila, no? Up to now, kaya hindi pa dumadating yung shipment na dapat Monday dumating. Hinarang yung mga checkpoint dun sa lugar, kaya baka bukas pa daw makakarating yung 2 truckload. Updated naman tayo every moment kasi. May channel kami, nag-uusap-usap kasi kung anong situation. And inuulit namin ang presyo nila doon sa area na yun is 165. Yung subsidy na 21 pesos is bibigay ng government. Yun ang napag-usapan. So the rest naman we support the government to lower the price, no? And hindi ang mga producers ang nagmamanupra ng presyo. Ang sa atin is nagpo-produce tayo, continuous yung production natin. Kung hindi kaya ng Metro Manila, maraming area naman ang bumibili. So we continue to support yung production natin, hindi lang sa pork, sa chicken and other agri-product. Maraming salamat, Mr. So. So maraming salamat kay Secretary Dar ng DA, Secretary Lopez ng DTI at Sinag Chair Rosendo So. Maraming salamat, Yusek Rakit. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Well, mga kababayan, halos 1 oras ang ginugol natin sa Usaping Baboy. At tama lang naman po, no, dahil Usaping Baboy ay malapit po sa sigmura ng mga Pilipino. Ang mensahe lang po ng ating Presidente, huwag po kayong mag-alala, no? Hindi po nating pinili na kasabay ng COVID, masalanta rin ng ating mga baboy ng ASF. Kakulangan po talaga ng supply ang naging dahilan kung bakit tumataas ang presyo. Now, kung meron po mga nagsasamantala na nag-hoard ng supply, no, madali po kayong mahuli. Bakit po? Limitado po ngayon ang cold storage facility natin. Sa panahon ng COVID, meron na pong listahan si Secretary Galvez ng mga cold storage facility. So kung kayo po ay nag-hoard ng supply, madali po kayong mahuli at nandiyan na po ang NBI. Titignan lang po ng NBI yung mga cold storage facilities at titignan kung meron talagang mga nag-hoard ng supply doon. At wag naman po sa panahon ng COVID sana. At nagpapasalamat po tayo siyempre po sa inyong patuloy na pagtiwala na sa panahon ng pagsubok, nandyan po ang ating Presidente, humahanap ng solusyon para po maging mas komportable ang buhay ng lahat ng Pilipino. Sa ngalan po ng inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong Spokes Harry Roque nagsasabi, babangon din po tayo, matatapos ang ASF, matatapos ang COVID-19. Magandang hapon po sa inyong lahat.